Good day mga chong and welcome to my another vlog. And for today's vlog mga chong, yun, sisimulan na nga natin yung disc brake conversion na gagawin natin dito sa Suzuki GD110 natin. And yan mga chong, makikita nyo, minack up ko na yung shock and yung hub. Tinignan ko kung okay lang ba yung stock T-post yung gamitin natin sa kanya, kung magkakaroon ba tayo ng problema once na nalagyan na natin ng rim tong hub natin. And mukhang okay naman siya mga chong, nag-line up naman na maayos yung brake caliper natin and itong hub natin. And yan mga chong, ito nga pala yung gagamitin nating rim set, SPD. And yun, nilagay ko na sa bag yung rice na gagamitin natin. And yun, labas tayo mga chong. And yan mga chong, dito na nga tayo sa shop. At yun, pinapalay na natin tong rim set natin. Bali ang sukat na gagamitin natin sa likod is 1.6 mga chong. And 0.4 pa rin yung gamit natin sa harap. Yan, ito yung pangharap natin mga chong. Ito yung 0.4. And yun, maraming reklamo si Kuya tungkol dito sa SPD dahil marami na daw siyang na-align na SPD na rim na medyo maraming lubog. And yun, parang hindi niya gusto yung quality ng SPD na rim, sabi ni Kuya yung nag-a-align. And yan mga chong, tapos na nga natin ipa-align ano. And pauwi na tayo. And ganun lang kabilis mga chong, dito na tayo sa bahay. And yan, nilalagyan ko na lang siya ng ng electrical tape mga chong para sa safety ng interior natin, para hindi siya mabutas agad. And after kong lagyan ng electrical tape mga chong, yun, magpagawa na rin ako na pambalot na interior dito sa rim set natin mga chong. Yan, nagpatulong tayo kay Commander-in-Chief. And yan, lalagay niya na mga chong. So yan, safe na yung interior natin yan dahil doble na yung ilagay natin, electrical tape and itong interior. And after natin lagyan ng interior at ng electrical tape yung rims natin mga chong, yun, kapitan natin yung gulong. And after ko makabit yung mga gulong mga chong, papaandrin ko lang itong motor dahil gagamit tayo ng portable na air compressor para hanginan yung mga gulong natin. And yun mga chong, nahanginan na nga natin yung front wheel natin at yung rear wheel natin. So ikakabit ko lang yung front wheel natin mga chong dahil mahirap iwan tong motor na walang gulong, baka biglang tumumba, kaya yun. And yan, nakabit ko na yung front wheel natin mga chong. And nakita nyo naman, nag-line up naman na maayos yung front wheel natin. Yan, wala namang sabit. And bukas i-bleed natin tong PS90 natin ng Brembo. And yung bukas na natin ito pagpapatuloy mga chong dahil medyo gabi na. And yun mga chong, nakabit ko na nga yung rear wheel natin na hindi ko na siya na-videoan.
Pero itong front wheel natin mga chong, tinanggal ko dahil magkakabit tayo ng fork boots dito sa front shock natin. Ayan, yan, nakabit ko na siya. So papakita ko lang pala sa inyo mga chong yung sinapi ko rito sa sa T-post natin. And yan, matigas na lata lang siya mga chong na inano ko. Sinapi ko dito sa loob. And dito naman sa kabila, ayan. Lata to na medyo matigas mga chong. May katigasang lata to. And yun, okay naman, kumakapit naman yung shock natin ng maayos. Kaya yun, kabit na natin yung mga front shock natin mga chong. And yan mga chong, yung anak ko hinihila yung mumurahin natin na bullet signals. And yun pala yung pinagtitripan niya dito. Akala ko kung ano. Toy, ba't mo sinira yan? And yan mga chong, nakabit na nga natin yung front shock natin. And yan, visible pa rin naman yung sinapi nating lata mga chong. Yan, makikita pa rin naman siya. At yan, yun yung itsura niya mga chong. Nalagyan ko na rin ng zip tie yung fork boots natin. Ayan yan, kabit na natin tong front wheel natin mga chong. And yan mga chong, after nga natin makabit yung caliper natin, lalagyan na natin tong reservoir natin ng brake fluid. And yun, i-bleed na natin tong P19 na Brembo natin mga chong. And ito lang yung ginamit kong brake fluid. So yan, nalagyan ko na siya pero hindi ko siya napuno. So lalagyan natin siya ulit mga chong. And yan mga chong, magbe-bleed na nga tayo, no. So na-bleed ko na yung caliper mga chong, pero ganun pa rin, hindi pa rin siya masyadong nagre-response. Wala pa rin tension dito sa lever natin, dito sa brake master natin. Kaya susubukan ko naman siyang dito i-bleed sa taas mga chong. Yan, dito natin siya i-bleed. Ayan, yan, tanggalin lang natin to, tong cap na to.
And yan, kung makikita nyo mga chong, dikit pa rin yung lever natin dito sa handle grip natin, which means na wala pa rin na nangyayari sa pag-bleed natin dun sa caliper, kaya dito tayo mag-bleed sa taas. Bleeding yan. Yan. Dito pa muna taas. And yan mga chong, tapos na nga natin ma-bleed tong Brembo P19 brake master natin. And yan, may preno na tayo sa harap. And di na siya sumasabit dito sa handle grip natin dahil na-bleed naman natin siya na maayos mga chong. And yan, testing na natin siya ngayon kung goods ba tong ginawa nating disc brake conversion, kung obra ba to, kung matibay ba yung pagkaka-install natin dito sa front shocks natin, kung di ba siya babaon. Ayan, yan, testing natin siya ngayon mga chong. So nakita nyo naman mga chong, nagpi-play naman na maayos yung front shock natin, and hindi naman siya umangat dun sa butterfly natin, hindi naman siya dumulas or ano. Pero yun, obserbahan ko pa rin kung ano yung mangyayari dito once na pinatakbo na natin sa kalsada, sa highway. Kaya yun, tingnan na lang natin to mga chong, kung ano yung magiging kakalabasan nitong disc brake conversion natin, kung okay ba siya gamitin in the long run o hindi. So yun, napansin nyo naman siguro mga chong na lumakas din yung hatak ng motmot natin dahil yun nga, nagpalit na tayo ng clutch lining at nagpalit rin tayo ng clutch spring. And yan, abangan nyo na lang sa next vlog yun mga chong, kung ano yung pinalit natin na clutch lining at clutch spring. Siguro alam nyo na, sa iba alam na nila yan, pero yun, abangan nyo na lang yung next vlog natin mga chong. And yan, ito na nga, tapos na natin yung disc brake conversion natin mga chong. And ito na yung itsura nya. So ang ginamit pala nating brake line dito mga chong is King Drag na brake line. And ito nga pala yung original na kasama ng P19 na reservoir mga chong. Tingnan nyo naman, liit. Kaya pinalitan ko siya ng Brembo rin na reservoir. Yun nga.
Pero hindi ko lang alam kung pang anong model tong gantong reservoir mga chong. Yun, bago nga pala tayo magtapos mga chong, gusto ko lang pasalamatan yung 409 subscribers natin. Yan, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong yung pag-subscribe sa channel natin. Yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, yun, mag-subscribe na kayo. And please leave a like, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell mga chong, para ma-update kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Yan, maraming salamat sa panonood mga chong. Yan, ito na yung nangyari sa disc brake conversion natin.